Agad ni-report na si Nikola Jokic hindi pipirma ng contract extension ngayong off-season. Parang kasabay ito ni Luka by August din na pwede makapirma. Nasa 212 sa loob ng 3 taon ang pwedeng pirmahan ni Jokic. $70 million per year ang pwede niya makuha. Plus yung natitira niya pang 3 taon kaya may total si Jokic na 6 na taon pa. Pero dahil may player option si Jokic, yung 6 na taon magiging 5 taon lang din ang matitira sa kanya. Max contract pa rin. Mukhang alam na rin na may-ari yung magiging issue kay Jokic. Kaya nagpa-press ko nung nakaraan na possibly na i-trade nila kapag hindi nagkasundo sa contract at dahil na din sa tax apron. Kapag next year pumirma si Nikola Jokic, yung 3 taon niya ngayon na extension magiging 4 na taon na. At estimated 290 million sa 4 na taon ang pwede niyang pirmahan. Based sa report, ang reason lang kasi ni Jokic kaya hindi siya pipirma dahil mas mag-iintay siya sa mas malaking contract. Dahil ginawa na sa kanya dati to ng Nuggets na parang tinipid siya sa kontrata na imbes na makakuha siya ng mas malaki or siya yung isa sa magiging highest paid player, minadali ng Nuggets. Madami kasing rule sa NBA ngayon kaya sila mismo napapaso. Ang nakalagay kasi sa rule kapag natapos ang 2 taon ng kontrata sa max contract na pinirmahan dati, pwede ulit magpapirma ng contract extension. Pabor yun sa iba kung papayag tulad ni SGA. Nakatipid pa nun ang Thunder kay SGA dahil instead na $70 to $80 million ang makukuha niya, nasa $60 to $78 million ang makukuha ni SGA ngayon. Tipid pa ang lagay na yan. Ang pinagbasihan nun yung nasa 8 to 10% yearly increase dahil meron pang natitira sa old contract ni SGA na 2 taon. Magte-take effect talaga ang panibagong kontrata ni SGA kapag yung max contract mismo nasa $350 to $380 million na. Ang papataka nun nasa at least $70 million pataas kasi yung salary cap ngayon ang sinunod, hindi yung para sa 2028. Yung increase taon-taon din ang pinagbasihan. Kasabay din ni Jokic na pipirma si Trae Young sana. Pwedeng offeran si Trae Young ng $229 million sa 4 na taon. Yung kina SGA, 35%. Pero itong kina Luka at Trae Young, 30% lang kaya mukhang mas bababa. Malaki pa rin na makukuha ni Trae Young, nasa 50 to 60 million kaya tuwan-tuwa siya sa mga post niya ngayon. Pero in technicality, 3 taon lang din na makukuha ni Trae Young dahil meron siyang player option. Papalitan lang din yun or kaya pwedeng ilagay sa clause dagdagan yung nasa player option para magstay. Wala pa namang report kung uopera ng Atlanta si Trae Young ngayong off-season. So balik kay Nikola Jokic, sabi nga sa mga comment section ng mga fans, akala daw nila nonchalant si Jokic pagdating sa basketball. Pero hindi sa pera. Kasi kahit saang currency, malaki yung $80 million per year. Ito ang posible makuha ni Nikola Jokic kapag mag-iintay siya next year. 2+1 pa ang natitira sa kanyang kontrata kaya makakapag-stay pa rin naman siya ng matagal dito sa Denver Nuggets at hindi siya magmamadali na pumirma agad ng kontrata. Kapag natuloy na pumirma si Jokic until next year, papatak siya ng 35 to 36 years old na mag-i-stay sa Nuggets. Madali pa naman kasing i-offer sa kanya yung ganong kalaking kontrata dahil nasa prime pa naman si Nikola at hindi naman siya basta-basta na-i-injured tulad nung isa, puwera usog. Si Nikola Jokic dapat makakapirma talaga by 2027 kung sinunod ng Nuggets yung nasa contract. Ang ginawa kasi ng Denver nun, dinikline yung club option sa 3 taon ni Nikola Jokic or sa pang-4 na taon pala niya para papirmahin agad siya ng max contract. Kumbaga, nag-skip si Nikola Jokic ng 1 taon dahil natakot di umano ang Nuggets na baka umalis si Nikola Jokic at lumipat ng ibang team. Nangyari on 2018 off-season. Nag-a-average na si Jokic ng 18 points, 10 rebounds, 6 assists, 49 and 39%. Na parang hanggang ngayon, Denver pa lang ang gumagawa na dinikline nila yung club option ng kanilang young player tapos pinapirma ng max contract. As in yung max contract na Derrick Rose rule. After papirmahin ng Denver si Nikola Jokic ng max contract, naging MVP candidate siya nung sumunod na taon at nakasama na siya sa All-NBA team selection. Doon nakalusot ang Denver sa mas malaking kontratang ibibigay kay Jokic. Kasi hindi naman extension ang binigay sa kanya kundi contract talagang magte-take effect na noong 2019 kung saan naging all-star si Jokic.
Kung hindi pumirma agad si Jokic doon or hindi dinicline ng Denver, ang dapat makukuha ni Nikola ay $190 million sa 5 taon kung hindi agad siya pumirma. At katumbas yun ng kay Klay Thompson na isa sa highest paid player ng NBA dati. Nung pumirma si Nikola Jokic ng contract sa Denver, wala pa kasi nakakagawa nun na isang player galing rookie contract ang masama sa All-NBA team selection at mabigyan ng max 30% na contract. Si Luka pa lang din ang nakakagawa nun dati or siya yung nauna after i-implement yung rule. Dapat si Nikola Jokic ang magiging una since Derrick Rose ang magkakaroon ng max 30% na contract kung hindi siya pumirma agad noong 2018 at inintay niya yung 2019. Kaya nakatipid pa noon ang Denver Nuggets ng $40 million mahigit kay Nikola. Parang natuto na rin si Jokic na pati yung mga agent niya. Kaya hindi lang binabawi ni Jokic, magkakaroon pa talaga ng tubo. So, imbes na 30% ang makuha nun ni Nikola Jokic, nasa 25% pa. Ang isa pa dun, dahil mas maaga napapirma si Jokic ng 1 taon, na-align yun kay Jamal Murray ng 2 taon at kay MPJ ng 3 taon. Halos magsabay pa nga yung dalawa dahil sa ikot na rin. Nakinabang na malaki ang Denver dahil napapirma agad nila si Jokic.